See, you just don't understand women. You understand coughing, being a nuisance, being an idiot. That's what you understand. You should stick to that. 2, 3, mabuhay! Hey, kamusta ang lahat? Hi everybody, I'm Pierre and welcome to Neon Reactions. Folks, we are here once again with Maria Clara Ibarra, Clive Fidel, just to name the two love teams. Yes, my goodness, so much has happened. Fidel took a move. He went a step forward, and I think Cly is liking it. Yes. And on the other hand, Ibarra also took a step forward and punched Alfonso in the face. That was actually very satisfying. It was a wrong move at that moment, but it was very satisfying. I mean, Alfonso had no business in getting between Padre Damaso and Ibarra there. The Padre was about to hit or slap Ibarra, and he just pushed him away to get, to make some distance. And Alfonso was right in there, right in between, and started fussing about it. It was not good. It was not a good situation. And stuff happens. So let's see how this goes on. I doubt this will bring any good light on Ibarra, but I mean, the thing is, he's not excommunicated anymore. He's back in society. But nevertheless, this will once again set him back a bit as being, like the bully, seen as the bully. I don't know if that's good for him. We will see. I'm looking forward to see what's happening with Cly and Fidel. She's back and forth. She knows she should not interfere. She knows it's just a character in a book, but her heart says, hot damn, I need some love right now. So yes, folks, before we dive in, don't forget to hit that subscribe button, like and share the video. All of my socials are down in the description. If you want to see this here without the filter, hop on over to Patreon. I just watched the movie She's Dating the Gangster with Catherine Bernardo and Danielle Padilla. It was so good. It was so wonderful. It's over on Patreon exclusively. Go check that out if you would like. It was wonderful. And if you have anything to tell me here, yeah, the comment section is the place to go. Now, I'm going to shut up and let's enjoy the show. Come on. Nabalitaan ko, ekskomunikado si Senyor Ibarra. Paano na ang pobresitang si Maria Clara? Senyor Alferez, ako po ay nagtungo rito upang humingi ng tulong sa inyo na makaharap ang Kapitan General. Nais ko rin humingi ng saklolo sa kanya. Nang sa gayon ay hindi na ako tuluyang isumpa ng mga fraile at ng simbahan. Kakausapin ko ang arsobispo tungkol sa iyong ekskomunikasyon. May tiwala ako na makukumbinsi ko siya na ang iyong pagkatiwalag ay hindi makatwiran. Salamat ulit sa pachismo. Pero wala dito ang iyong amigo? Binibining Clay, bulag ka ba? O sadyang manhid ka lang na hindi mo nararamdaman? Ano raw? Iniibig kita, Binibining Clay. Buenos días a todos, especialmente a ti, Doña Maria Clara. Nais kong ipares itong si Alfonso kay Maria Clara. Ipapares ho nino? Eres muy hermosa de verdad. Wait, I just remembered some... Oh no, I remembered it wrong. I was just about to say, do you remember the Muppet Show? And there was this purple brownish character with the long crooked nose. His name was Gonzo. I had in my mind that his name was Alfonso too. I was just about to say that, but in that second, I remembered. Okay, sorry. Naiintindihan ko ang pamaypay mo. Ikaw ay meron ng nopyo. Hindi interesada ang aking si Maria, iho. Kimorro tienes de venir aquí. Naririto po ako para dalawin si Maria, Padre. Ipinagkasundo na namin sa fraile na mapangasawa ni Maria Clara. Di ako papayag na sisirain ng isang ekskomunikado
ang kinabukasan ni Yep. Maria. Tinanggal na niya ang ekskomunikasyon na ipinataw niyo sa akin kaya't wala na akong makitang dahilan pa. Ba't kailangan niyong ilayo si Maria at ipakasal sa iba? No importa! Ngunit ano naman No ang karapatan importa. niyo na magdikta kay Maria? Na tila kayo ang kanyang ama. Sinvergüenza! Insulin! Yep. Hindi ko sinasadyang saktan ka, senyor. Ngunit hindi ko rin pinagsisisihan ito. Yes. Tama na, basta yan. Justo na, senyor. Ya puede salir. Right. Thank you, Maria. Throw them out. And the peacock too. The yapping peacock. Nino, Nino. Nino, utang na loob. Ruego. Stop whining in front of your Nino. Tell your Nino what you want and give him a mic drop or a middle finger if he doesn't agree. Huwag yun ako kung pahirapan pa. Santiago, Oh, usapin mong mabuti itong si Maria. At ikaw, Senyor Ibarra, hindi porkit kakilala mo ang Kapitan General, ay pwede ka nang magmataas sa akin. Aún no hemos terminado, Senyor. yep, I knew it. Well, crumbling the letter does not destroy it. Yes, Alfonso, leave now. Kinalit mo na naman ang Fraile, Crisostom. God. Paumanhin po, Tio. Hindi ko po talaga akalain na narito siya. Kasama ang senyor na hindi ko inakala na inihalili sa akin para kay Maria. Papa, Tia, maaari niyo ba kaming iwan ng aking nobyo? Por favor? Yes. Prima, bantayan mo sila. Si Maria, saan na lang tayo mag-usap? Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Hindi ko ibig na magtalo kami ni Primo. Oh, gee. Dahil doon lalayo ako upang hindi ko marinig ang inyong pinag-uusapan. You know, out in the garden, there's this rose bush. Just go there, talk to the roses, and leave them alone for a while. Maria, hindi ko inakala na nalingat lamang ako. Ay, meron na palang ibang lalaking nais ipakasal sa iyo. At sa tingin mo ba, Ginoo, papayag ako? Nakakagaan ng loob na marinig yan mula sa iyo. Paano kung ipilit nila ang nais nila? At sa tingin mo ba, Ginoo, ay magpapapilit ako? Yep. Kakausapin ka rin ng iyong ama mamaya. Nakatitiyak ako na ipapaliwanag niya na talagang hindi ako karapat-dapat para sa iyo. Kilala ko ang tiyo na sinusunod ang lahat ng gusto mangyari ng mga fraile. At kung ikaw ay susunod sa kanila. The thing that is incredible is that they are being treated like little children. They are being treated like toddlers. And that is completely insane. Wow. Huwag mo takutan na iyong sarili sa bagay na kailanman na hindi mangyayari. Dahil ikaw lang, Crisostomo. Very good. Ikaw lang ang nais kong mapangasawa. Hold her hand, yes. At ganun din ako sa iyo, mahal ko. Kahit hindi ako na magsaya ng oras pa.
Sa gusto man ng ninong mo o sa hindi, ipagtitibay natin ang pinagkasundo ng ating ama. Sa lalong madaling panahon, ihahanda ko na ang pamamanhikan ko. Crisostomo. Formal ko nang hihingin mo yung kamay sa iyong ama. Nang sagyan ay makasal na tayo. Maaari ba yun, Maria? Of course. Walang pagtutumangking oo. Oh my God. He is just putting his lips to her knuckles. Come on. First episodes we had this. Now she's here with. So? Yeah, sit down. Look out of the window. Sa panalangin nakapisa ng ating pag-ibig, mahal ko. Mangako ka sa akin na hindi mawawaglit sa iyong tabi ang ating pag-ibig. He's gonna hold on. Pati na rin ang rosaryong yan. One more thing that would be very good for him to say is that Fidel and Cly have, you know, like, found each other. Just to give her peace of mind in her head, because she's always that little bit jealous about Cly, you know. Pangako, mahal ko. Pangako. Now's the time for a kiss. Wonderful. Filingero eh. Wisit! At kanino ka na naman nagagalit, Miss Cly? Who are you mad at this time? Sa mga taong naka-encounter ko ngayong araw. Wag na po kayo magtanong dahil baka mapaaway na naman kayo. Bakit? Ano ba ang nangyari sa araw mo? Roller coaster. Roller coaster? Hayaan nyo na po yun, sir. Basta hanggat hindi nakakasagabal sa inyo, never mind. Kamusta po pala yung lakad niyo? Nagkausap po ba kayo ni Senyorita Maria Clara? Maria, halika, mag-usap tayo. Tiago. Papa, kung tungkol ho ito sa nais ng aking ninong, ay ibig ko humalaman ninyo na hindi ho ako makapapayag na magpakasal sa taong ibig niya. Si Crisostomo lamang ho ang aking nais. Clear. Hindi ka ba naaawa sa iyong anak?
Paano siya makikitungo sa lalaking hindi naman niya iniibig? Hindi naman yata ito makatarungan. Paano gagawin ko kung ang praile na anak pa siya? The praile, Lalo the na praile, ngayon the pinainit praile. padalo ni Crisostomo ang ulo niya. Sa palagay mo ba, papayag pa yun na magkatuluyan kayong dalawa? Talaga, sir? May iba silang nirereto kay Senyorita Maria Clara? Isang Espanyol. Napalagay ko ay kamag-anak yata nila Doña Victorina. Mabuti na lamang at dumating ako doon nang nalaman nilang lahat na tinanggal na ang aking ex-komunikasyon. Oo nga, sir. Naku, sana pala sumama rin ako sa inyo, no? Nang makita ko mismo yung reaksyon nila. Tsaka sana, hindi na naganap yung mga nangyari kanina. Laking pahiya siguro ni Padre Damaso, no, sir? Gracias por acompañarme. Y perdonadme sa mga nangyari kanina. Ay, aba, sadyang lumalakas ang loob nitong si Ibarang. Kumalaban sa inyo, Praile, lalo na ngayon. Hindi lang pala ang Kapitan General ang kapanalig niya, kung hindi pati na rin ang Arsobispo. Eso no es cierto. Siguro, nakumbinsi lang ng Kapitang General Calamidad na yon ang ating arsobispo. Pero no hay problema. Kahit na natanggal ang parusang ibinigay namin kay Ibarra, Okay. hindi ko pa rin mapapatawad. Yeah, well, that doesn't matter. At huwag siyang aasa na mapapakasalan niya si Maria Clara. In absoluto! Ngunit, hindi ko kayo ang dapat magpasya niyan, Praile. Sino su padre? No es así? Oye, Oben, escúchame bien. There was another one of those hints, what I was talking about. I think we all know what's in the letter. I think I know, I would say 95% of that letter that Salvi has. Cualquiera sea mi decisión, será también la decisión de Santiago. Okay. Créeme. Kaya't tuloy ang ating usapan. Maghanda na kayong mabuti sa isang ingrandeng kasalan sa pagitan ni Alfonso. Oh yeah, Alfonso will, oh yeah, just look at his little dirty smile. He'll be such a happy husband. You must feel so good having that prepared for you, and on the other side the lady does not even want it. Disgusting. Ay, muy bien. And look at the peacock. Muy bien. Gracias, Praile, gracias. De nada. Usted viene del cielo, padre. Gracias, gracias. Adiós, Padre Damaso. Adios. Papa, bakit ho ang ninong ang nagpapasya para sa akin at hindi kayo? Hindi niyo lamang ako na may pagtanggol kay Ninong? Kaligayahan ko ho ito, Papa, na nag-iisa niyong anak. Pati ho ba yun ay isasakripisyo niyo? Huwag lamang magalit sa inyo ang Ninong? Ang inaalala ko lamang ay si Maria. Bagamat nangako naman siya sa akin na ako lamang gusto niyang pakasalan. Ngunit nababahala pa rin ako. Sir, alam kong mahirap magtiwala sa mga tao rito. Pero iba po si Maria Clara. Unting tiwala sa katokayo ko. May pangil yun, di mo na itatanong. Hindi totoo yung chismis na weak siya. Kaya confident naman ako na hindi siya magpapadala sa pressure. Lalong-lalo na dun sa ninong niyang ewan. Siyang tunay. Yeah, you're right. Ako naman ay hindi nababahala sa kanya, kundi sa mga tao sa paligid niya. Yep. Whoa. Kung kaya't Whoa. kami ay nakapagpasya na. Hindi na namin patatagalin pa. Hihingin ko na ang kamay ni Maria Clara nang sa gayon ay kami ay mapag-isang dibdib na.
Yes. Kung ipaglaban ba kita, anak? Nais mo ba na matulad ako sa naging kapalaran ng ama ni Crisostomo? Well, nasaksihan ko ang ibinunga ng sumpa sa kanya ni Padre Damaso. Nakulong siya ng ilang taon. Nagdusa sa makasalanan ng hindi naman niya ginawa. Huwag na, Primo. Hindi pa, ikaw naman talaga may nais noon na hindi na ito dapat malaman pa ni Maria. Kailangan niya maunawaan, Isabel, na ang mga gaya natin, kahit na may kaya pa sa buhay, ay walang laban at karapatang tanggihan ng anumang nais na isang makapangyarihang fraile. Naintindihan mo ba yan, Maria? Kung hindi ko susundin ang nais ng mga fraile, tayo ang magdurusa. Di akong parurusahan ako ng ninong mo. At lahat ng itong tinatamasa natin, mawawala ito. Hayaan mo bang mawasak din ako? Katulad ng ama ni Crisostomo? Hindi ko, Papa. Hindi ko lamang humaatim na magpakasal sa lalaking hindi ko naman iniibig. Well, ang pag-ibig ay natututunan, anak. No, my friend. Kaya huwag ka nang magmatigas pa. Stop being stubborn, says the man who is stubborn because of his endless fear that his little peepee will be cut off. Wala na tayong magagawa. Kaya putulin mo na ang ugnayan natin kay Crisostomo Ibarra. This is not right. This is just not right. At sino itong tao na ito na pumapayag sa usapan natin? Si Pedro po, Padre. Ang asawa ng baliw at ama ng mga nawawalang sakristan ninyo. Por qué? Bakit siya pa? Paano kung yung taong yan ay magtaksil at baliktarin ka? Tayo. Hindi po mangyayari yun, Cora, sapagkat mas matimbang po kay Pedro ang salaping ipangsusugal niya kaysa sa ibang bagay. Tinitiyak mo yan, ha? Bueno, bilisan mo na at maghanap ka ng ibang tao na magsasalita laban kay Crisostomo Ibarra. Masusunod po, Cora. Ah, so many evil plans everywhere. Maldito sea! Kanaya! Imbécil! Traidor! Natata ang ulo ng inyong reverensya. Por qué? Kinampihan ng Arsobispo si Ibarra. Binawi niyang pinataw nating parusa na ekskomunikasyon sa mistisong hangal na yon. Well, kaya kanina, pinahiya na naman niya ako sa harapan naman ni Maria Clara at ng marami pang ibang tao. Caratura! Insolente! Sinvergüenza! Significa que al final ya se casara Maria con Crisostomo. Tama nga ang hinala ko na ayaw mahiwalay at hindi papayag si Maria na mawala si Crisostomo Ibarra. Sino pwede masar? Hindi ako makapapayag na maging esposa si Maria ng anak ni Rafael Ibarra. Pero anong magagawa ko? Kung maging si Maria ay parang tinutubuan na rin ng sungay at gusto kong suwagin. Well, the disbelief of being
victim of disobeyment. My God. Poor Damaso. Lakasan mo ang loob mo, anak. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang pangako na pamamanhikan ni Crisostomo. Yep. Ngunit paano nga kung may madilim na dinabukasan na naghihintay para sa aming dalawa? Mas lalong dapat magpakatatag ka, anak. Gaya ng bida sa kwentong pinasa niyo, kayo rin ay bida sa sarili niyong kwento. Yes. Ano ang kakayanin mong gawin at isakripisyo para sa pagmamahal niyo kay Sir Ibarra. She's willing to do a lot, I think. Utang ko ho ito kay Clay. Sa aking ito kaya. Siya nagturo sa akin na naigit ang aking mga nais. Isang bagay na hindi ko ginawa. Oh, we are getting into her deeper problems. That is something I wasn't able to do. Because she was also, her cage was even tighter. Her cage was even smaller. Oh, nice. Getting through to her. Bagay na hindi nagawa, tiya. Nung kabataan ko, nagkaroon ako ng isang nobyo. Pero, pinigilan ni Papa ang aming relasyon sapagkat isa lamang siyang anak ng magsasaka. Wow. Nakinig ako kay Papa. Sumunod ako sa kanya dahil akala ko yun ang tamang gawin. Inisip ko na siguro makakalimutan ko rin si Reynaldo. Pero lagi ko pa rin siya naalala. Okay, then understand, Maria. Please, be more understanding. Minsan iniisip ko, siguro masaya ang buhay ko kung pinili ko siya. Hindi katulad niya. No? Pero, no, pero don't wipe away. Pero huli ng lahat para sa akin. Pero ikaw, yes. Maaari ka pa rin magpasya para sa iyong sarili. Oh, those are big words from her. Those are big words. Hindi na po payag na kayo na ipaglaban ko si Crisostomo. Yes. Nais ko lamang ay lumigaya ka. This is... Ang lumigaya ka, anak. This is wonderful. I was not expecting this, but it makes sense. Respect. Hush now.
Magpahinga ka na, anak. Okay. Wow. Ayon sa pagsisiyasat ng tao ko, Padre, naninirahan muli ang Clyde na yon sa bahay ni Ginoong Ibarra. Nabanggit na sa akin yan ni Andeng matagal na. Naunahan ka pa ng babae. Nabanggit na rin po siguro sa inyo ni Andeng na may ibang lalaki na umaaligid sa Clyde na yon. Paano umaaligid? Tienes? Ang kaibigan ni Ginoong Ibarra, si Fidel. Tila hindi lamang ang kanyang kaibigan ang pakay niya tuwing tumutungo siya sa tahanan ng mga Ibarra. Pambihirang babaeng yun. Pati ba naman ang negosyante ng bayan na ito ay kanyang ginayuma? Ano bang babaeng yun? See, you just don't understand women. You understand coughing, being a nuisance, being an idiot. That's what you understand. You should stick to that. Don't try to understand women. Wala ba siyang pamilya o ama na mag-aalala sa kanya at hinahayaan siyang sumama sa mga lalaki kagaya ni Crisostomo at Fidel? O siya, patuloy mo lang bantayan ang mujer na yun. Yeah. Para malaman natin ang kanyang mga susunod na gagawin. At hindi niya pwedeng mapigilan ang aking mga susunod na hakbang. Hinder my next steps. Si Padre? Si Padre? Maaari ka na umalis. Babu. Oh, the letter. The letter. It's getting better with the letter. Ya es hora de que it is time la aproveche. For me to use this. At kahit ang mujer na Clyde na iyon. This is even cool. I have taken one of my older German songs. It's more of a folk picking, soft ballad type song. And I have translated it to Tagalog. And I'm learning it right now. And one of my lines in there is, it's a song looking back at life, looking at things that happened and that I would do it all again. Because it made me to the person I am right now. It's basically that. And one of the lines said, some of the swords I used were made of paper. And that is exactly this here. This is exactly what I'm talking about in that song for that one line. Some swords that are so deadly and sharp are just a piece of paper. I like this. I have to smile when I hear that. You guys will definitely hear the song when I'm fully through. I haven't translating that into Tagalog with my mostly non-existent Tagalog capabilities is hard. I have been going back and forth with translations, with the translation program. I have been breaking it down word by word, forming sentences that are exactly the same as in the I want to keep the same sense and meaning. It has been so hard. I took the text, I showed it to somebody, to a Filipina I know, and she went over it and said, yes, that's that. You can actually, she was impressed by what I actually managed to put together there. And she said, maybe change that word and that. And why are you saying that?
after I explained a couple of things, she said, "That's actually really good. We changed 2 or 3 words, and it seems to be okay what I did there. I don't know how I did it, but it took me like 3 months now. But I was very passionate about it, and you will hear it. I'm sorry I'm talking too much again." Ay hindi niya mapipigilan ang aking mga plano. Isang lihim sa tunay na pagkatao ni Maria. Okay. At ang kahihiyan ng kanyang ama. And the humiliation of her father. Yes. And he has been saying this, the subject of this letter will humiliate Damaso. So, yes. Okay. Tinitiyak kong ako ang makakapagtanggal ng sungay mula sa aking minamahal na si Maria Clara. Your beloved Maria Kaya Clara. ipagtanggol ni Maria si Crisostomo kung ang kapalit ay ang kaligtasan ng kanyang mga padre. Okay. Sir? Sorry po. Kanina ko pa po kasi hinahanap si Mang Adong, kaya lang hindi ko siya makita. Wala po ba siya? Inutusan ko siyang asikasuhin ng mga ihahanda sa pamamanhikan ko kina Maria Clara. Mukhang event po ba? Isang salo-salo na may musika ang hatid ko sa pamamanhikan. Oh! Bukod pa riyan ng mga inihanda kong handog na regalo para sa pamilya ng aking minamahal. Okay, making it big. Sir, paano po kung hindi pa rin pumayag si Don Captain Tiago? Lalo na kung magpapa-apekto siya doon kay Padre Damaso. Hanggat karamay ko si Maria Clara sa pakikipaglaban sa pag-ibig na to, handa akong itaya ang lahat. Mapa-oo ko lamang si Don Tiago. Okay. Alam mo, sir, hanga ako sa inyo ni Maria Clara dahil pinaglalaban niyo yung pag-ibig niyo para sa isa't isa. Natapos ko lang basahin. Ang wish ko po ay sana happy ending kayo ni Maria Clara. Sana nga. Sana nga. Sana. At sana'y matagpuan mo rin ang lalaking tunay na iibig sa'yo at iibigin mo. Tila may umaawit yata sa labas? Maawit ba siya? Oo nga. Fidel! Something po sa boses niya, ano? Tingnan natin. Humihingi ng patawad sa aking inasta. Mula nung una tayong nagkita, batid ko ay... Okay, the first problem is the guitar is not in tune. That hurts my ears. Pag-uunawa. Binibining Clay, tila ikaw ay hinaharana ng aking amigo. Yes. At ang tupad na yata agad ang aking kahilingan. She's like... Nariyan na ang umiibig sa'yo. Here's a man who adores you. Ibinahagi, kaya naway ang awitin kong ito'y mapalitan ng tayo. Come on, Clay, you like it. Ang ating samahan. Look at her. She's enjoying At ang this. tamis ng pag-ibig ko sa'yo. Binibining Clay. Tama na, Sir Fidel. Ang sakit sa tenga. Tama na po. Paumanhin, Binibining Clay. Amigo,
Magandang gabi. Magandang gabi. Maaari ba akong pumasok sa iyong tahanan? Hindi. Inaantok na kami eh. Hindi na pwede. Oo. Umuwi ka na. Good night. Good night. You can't do that, Clyde. You can't do that. Hindi ba't sinabi ko sa inyo na isabay niyo ang inyong pagigitara sa aking tono ng boses? Ayan tuloy, tinan niyo. Nainis ang binibini dahil sa inyo. Magsilayos na kayo at baka hindi ko pa kayo bayaran. I am sorry, Beanie Clyde. Oh my God, wait a second. Wait a second. Oh, Beanie Clyde, I am so sorry, my sweet love for you. Oh yes, I'm stupid. I know, but that guy could not play guitar, and Fidel can't really sing, so it was really terrible. Amigo, batid kong ikaw ay may lihim ng pagtingin kay Binibining Clyde, ngunit hindi ko akalain na magagawa mo pala siyang haranahin. Amigo, kailangan ko siyang sayuin. You're gonna hear that until the end of your days. Ako rin namin pagkikita ay meron akong pagkakasala sa kanya. Amigo, lo siento. Hindi ako humingi ng permiso sa'yo. May balak pala akong umakyat ng ligaw sa iyong kaibigan. Hindi mo naman kailangan humingi ng permiso, amigo. Malaya kang suyuin siya kung nais mo. Ngunit isa lang sana ang hihilingin ko sa'yo. Ano yun, amigo? Stop singing. Huwag mo lang sanang paglalaruan at sasaktan si Binibining Clyde. That's good. Kilalang kilala kita, amigo. At alam kong bantog ka sa mga kababaihan. Amigo, nagbago na ako. Tunay ang aking naramdaman. Sa dalagang mas matalas pa sa kutsilyo ang mga salitang lumalabas sa kanya. Yes. Pero sa kabila ng yun, ibatid kong meron siyang napakabuting A very good heart. at kakaibang abilidad at talino na hindi mo mahanap sa kahit sino mang babae nito. Kaya bakit ko siya lulukohin? Baka ako pa ngayon sakta nung matapang na babae na yun. Bueno, isa lang ang may papayo ko sa'yo. Ay wag mo lang susukuan si Binibining Clyde. She's a tough... Gaya ng hindi mo pagsuko kay Maria Clara, amigo. A tough nut to crack. Nangako ako. That's what we... That's a German saying. She's a hard nut to crack. I don't recall what you say in English. Doesn't matter. Dahil sa'yo, ikaw lang ang kailangan sa buhay ko. Kailangan kita dito sa... Nice. Salamat, Binibini. Salamat, Binibini. Napaka-palad mo pa rin, Ginoo. At meron kang mga makapangyarihang mga kaibigan na handang tumulong sa inyo. Makakaasa pa rin ba ang mga Indio sa maayos na paraan na sinasabi ninyo? O kayo ang makikinabang? Hanggang kailan ninyo magagamit ang iilang hibla na umuugnay sa inyo sa mananakop? Hindi gaya namin tinatawag nilang Indio. Wala kaming kapitang general o arsobispong may hingihan ng
saklolo. Gaya na lamang ni Sisa at ang kanyang mga anak. Oo, kaya nga nila. Alam mo bang bumalik na rito sa San Diego ang asawa ni Sisa? Yes, he knows it very well. Pedro ang aking ngalan. Asawa ko sina Sisa at ama naman ako ni na Crispin at Basilio. Talaga po? Kamusta ho siya? Nagwala ho ba? Dahil sa sinapit ng pamilya niya? Tila wala na siyang pakialam sa kanila. At imbis na pag-aalala, siya pa ay nanghingi sa akin ng salapi. Na tila ba hindi pa sapat ang mga naitulong natin sa kanya. Sir, sa tingin niyo po ba sapat na ang tulong na naibigay natin kay na Ate Sisa? Hindi katanggap-tanggap na nilalang ang isang nilalang, lalo na't mas mahalaga sa kanya ang bisyo kaysa sa kanyang kaawa-awang pamilya. Batid mo bang lulong si Pedro sa pagsasabong? Abay, bumili pa ng tandang kahapon. At tila hindi alintana ang naganap sa kanyang that's a big problem. Kataka-taka kung saan siya kumuha ng kwartang pambili ng tandang. Walang galang na, Clarita. Ngunit, saan ba talaga tayo paparoon? Bakit nila hindi kaya nagpaalam sa iyong papa bago siya lumisan? Huwag kang maingay, baka may makarinig pa sa iyo. Habang ang papa ay nasa sabungan pa, at ang tiya naman ay may pagpupulong sa pagtatapos ng piyesta, ay pupuntahan natin ang aking mga amiga. Walang dapat makaalam na paparoon tayo kay Crisostomo. Sus Maria Josep, Clarita! Tiyak na kagagalitan ka ng iyong ama. Hindi maaari. Bumalik na tayo. Handeng. Paparoon tayo sa kanila upang pag-usapan ang pamamanhikan ni Crisostomo. Pamamanhikan ng senyor? Pero... But she is actually telling that to the wrong person, but she doesn't know. I mean, oh God. Andeng is gonna carry all of that information. Ni hindi ka magrereklamo, hindi ka magsusumbong. Entiendes? Halika na. Senyorita Clarita, may nag-aadap po sa inyo. Magandang umaga po, Senyorita Maria. Kasamaan po ako ni Renato sa simbahan. Ipinapasundo po kayo ng kura. Pakisabi na lamang kay Fraile Salvi na may mahalaga kaming paroroonan. Kaya sa ibang araw na lang kami mag-usap. Wow. Handeng. Paumanhin po. Ngunit lubang mahalaga raw po ang pakay niya sa inyo, Senyorita. Kaya't kabilin-bilinan ng kura na maihatid agad kita sa kanya. Lalo na tungkol raw po ito kay Senyor Crisostomo Ibarra. Oh. I mean, that name is a good bait. Naghanap pa rin pala ang sugal dito sa San Diego. At hinahayaan lang ito ng mga fraile. Paano masasaway malaking magbayad ng tributo ang mga nagpapatakbo ng sabungan. Yep, there you go. They allow all those things. Yep. Keep the people poor. Keep them occupied. Ang bayan nating ito ay ginawa nilang malaking negosyo ng pinagkakakitaan ng mga tayo para tuloy tayong mga animal na ipinapastol. He says it right there. Katayin at hiyain sa hapag. He's good. I like him. Masama na talaga ang mga kaganapan dito sa bayan natin. Lalo na't sa mga kasawian na bunga ng mga kasamaan, fraile, na tila ba isang malalang kanser na hindi na kayang gamutin pa. Oh. Ano mang tibay na... Oh. Okay, that's why. Oh, very interesting. That's why the book is actually called A Social Cancer. Ang pusong sawi, pero nagmamahal pa rin. Ang dapat suriin ay kung sasapat kaya ito para malunasan ang kanser ng bayang ito. Cure the cancer of this town. Ang tanong ko sa iyo ay ito.
ikaw ba'y ang doktor na tutulong na gumaling ang San Diego? O gaya ka rin ng mga ibang mayayaman diyan na magpipikit mata na lamang? Matanong ko lang, sir, hindi po ba part ng pangarap nyo para sa San Diego ang alisin ang injustices at cruelty ng mga fraile at gwardiya sibil laban sa sarili nating kalahi? He's the doctor. Paalam, Ginoo. Bini-bini. Yep. Very good. That was a very cool conversation. Yep. Sir, sa totoo lang, napaisip po ako sa usapan nyo kanina ni Peloso Potasio tungkol sa cancer ng bayang ito. Ewan ko ba? Sa mundong to, hindi na yata talaga mawawala yan. Kaya old world, new world, lumang panahon, bagong panahon, hindi na mawawala ang corruption and abuses ng mga powerful na tao. Very true, Clyde. Pero ayoko pa rin maniwala sa sinabi sa akin ni Mr. Torres noon. Itong sasabihin ko, huwag mong kakalimutan. Walang pagmamahalang magtatagumpay kung masalimuot ang lipunan nito. Maging ako din ay napapaisip sa mga sinabi niya. Ni Mr. Torres? Ni Peloso Potasio. And may I say that I also feel guilty. Bakit po? Isa ako sa mga tinuruan ni Peloso Potasio. Ngunit ako lamang ay nagbulag-bulagan sa masasamang gawain ng mga taong ngayon ay kinasusuklaman ako. Pinilit kong palagpasin ang mga baluktot na gawain ng mga fraile ni Padre Damaso, lalo na't siya ay ninong ng aking nobya. Sinubukan kong gawin ang sinabi mo. Sinubukan kong lumaban ng kaunti, ngunit it's not enough. Hindi pa rin ito sapat. A little fighting back is not enough. You have to go full-on revolution against a bear and Godzilla, you know. You can't just do the little shove. You gotta go full in, all in. At ano lamang ang aking napala. Dalo lamang ako ginigipit ng mga fraile. Nilalayo nila sa akin ng mga tao at mga bagay na mahalaga sa akin. Ang aking ama. Eskwelahan. Yeah. Si Maria. Oo nga, sir. Yun din ang pinagtataka ko eh. Sobrang agitated sa inyo ni Padre Damaso pagpatungkol kay Senyorita Maria Clara. May connection yung dalawang yan. Hindi ko lang maalala kung ano, kasi nga hindi naman ako nakikinig sa lecture ng teacher ko dati nung high school kami, tsaka nung college kami na pinag-aaralan namin. Ang dami ko na namang sinabi. Yung bibig ko na naman. Minsan tuloy naiisip ko na kagaya ka rin nila. Ni Aling Sisa lalo na tuluyan ang nawala ng kanyang sarili. O di kaya isang nilalang galing sa ibang mundo. But just the fact that he said a creature from another. Tuluyan ang nawala ng kanyang sarili. Or perhaps a creature from another planet. Saying something like that way back then, yes, that is very open thinking, free thinking, very okay. Isang nilalang galing sa ibang mundo. Pero sir, mabalik ako. Curious talaga ako eh. Bakit ba sobrang pakailamero na lang ng Padre Damaso na yan sa buhay ng dalawa ni Senyorita Maria Clara?
We will find out soon. Are we getting a transition to Salvi now? Of course we are. Oh. Maria. Maria. Mabuti naman at napaunlakan mo ang aking imbitasyon. Maaari mo na kaming iwanan. Maria, ang ating pag-uusapan ay hindi dapat marinig ng ibang tao. Kaya pwede, sa labas ka na mag-intay. Uh-oh. It's okay. Muy buena. Muy buena. Bueno, Padre, ano ho ang kailangan natin pag-usapan? Ah. Buenos dias. Maupo kayo. Maupo. Eta, magpasok ka nga dito ng maiinom. Ano't naparito ka, senyor? Narito po ako, Tiyo, upang magpaalam sa inyo. Kung maaari po sana akong bumalik sa ibang araw upang formal na hingin ang kamay ng iyong anak na sa kayo na makasal na po kami. Tila imposible yata yung ninanais mo, iho. Crisostomo, kahit na natanggal pa ang excommunication mo, may hidwaan na kayo ng fraile. Kung yung pakakasal ko sa iyo si Maria, hindi at tila ito'y pahiwatig na ako'y pumapanig sa iyo. Ngunit, Tiyo, Arsobispo na po mismo ang nagbigay ng husga. At sinabing walang dahilan kung bakit kailangan akong maging kalaban ng mga fraile dito sa San Diego. Tama. Hello po. Bakit po mas nakatataas po ba mga fraile rito kaysa sa arsobispo? Eh, pinuno po nila yun, di ba? Manahimik ka, babae. At huwag ka makisawsaw sa usapan kung hindi ka kasali. Maria, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Batid kong may mga itinatago kang mga liham ni Crisostomo Ibarra. Nais ko makuha yun sa'yo. At bakit nyo naman ho hinahangad ang mga liham ni Crisostomo? Ibig ko itong mabasa, Maria. Nang sa gayoy, matitiyak kung wala itong nilalaman ng mga mensahe o kaisipan na lumalabag sa batas ng Diyos o kaya sa pamahalaan ng Espanya. Okay. Para na rin ito sa iyong kapakanan. No, you're not getting those letters, my friend. You're not getting those letters. Ang mga sulat na iyon ay naglalaman lamang ng mga salita ng pag-ibig para sa kanyang nobya, Padre. Wala ho kayong makikita o mababasa na kahit ano ay kakasira ni Crisostomo. Kaya perdóname, sa tingin ko ay wala na tayong dapat pag-usapan pa. Adios, Padre. Esperar, un momento. Paano kung sabihin ko sa iyo na may hawak akong liham ng iyong ina para kay Padre Damaso? Liham na magdadala ng isang malaking kahihiyan para sa iyong ninong at para sa iyong ama. Paano kung kahihiyan, Padre? Kahihiyan na magdudulot ng isang malaking iskandalo para sa iyong pamilya, pamilyang pinagkaingat-ingatan ng iyong ama-amahan. Ama-amahan? Foster father? Si Maria. Pagkat ang nilalaman ng liham na ito, hindi si Kapitan Tiago ang iyong tunay na ama. It is Ang Padre iyong tunay na ama ay walang iba Damaso. kung hindi ang iyong pinakamamahal na ninong.
na si Padre Damaso. Oh my God, I was expecting this. Oh my God. Okay, it has been said. I mean, this information could be so explosive in the whole story. But this is like, you know, this is like one of those secrets that will be, as soon as it's publicly out there, it will be pushed down by the highest people. It's the same, it's basically the same as what's happening with these Epstein files and Trump's name in them. Everybody is trying to silence all of that information. This is exactly the same. But this is nuts. Is it over? Okay. Ayoko makita yung bastos na yun. Nakakambo naman ako ng halik. Ang nagawa niya ang kalapastangan na yun ay nararapat lamang na bigyan kanya ng katarungan. Correct! At sa lalong madaling panahon ay nararapat lamang na ikaw ay kanyang tahanan. Kasal na hindi ko tatanggihan. Sayang na naman at namatay ng maagang aking asawa. Di akong pagmamalaki niya ang aming anak. At napalaki natin siyang magalang at religyosa. Senyor, may naghahanap po sa inyo. Sino daw? Gandang araw sa inyo, senyor. Kaibigan mo ako. Pwede mong sabihin sa akin kung bakit ka nagkakaganon. Bakit ka ba umiiyak? Okay. Okay. So much is happening. So much is happening. But this is too good. This is... I can't tell you how much I am enjoying this whole series. My God. Wow. Where to start? The secret is out. The secret I have been expecting. They have been using the word father, daughter, child, anak, all way too much when it came to talking with Damaso, and you know, Salvi's questions about you are almost like a father when you are talking about her, and things like that. And they were pushing it really hard, but with the words. But yes, now that it's out, this could significantly change things. It could make Damaso's life very, very hard, but also it could also make Tiago's life very hard. His social standing, everything. That he knowingly raised a daughter that was not his daughter, that his wife maybe cheated on him with a padre. And on top of all of that, my own little conspiracy, did she die of natural causes, or was she removed from the story? You know. Apart from that, Fidel is fighting. Yes, I like it. Clyde, don't be so stubborn. Don't be so stubborn. This is going to be interesting. I wonder how Maria is going to react and handle this information. How she's going to cope with it. I mean, we just saw in the foreshadowing here at the end, she's out with Cly. Is she going to tell Cly?
And in the last episode, we saw her talking to Damaso. So she's talking to him too about that. This is going to be really, really nice. Wow. Folks, maraming salamat po for being here. You guys are great. Yes, please take care and stay safe out there. Amping ingat, and as I always say, sarangay anyong. Until the next time.